morning po, Mama DJ Chacha, at good morning, Sir Ted. Good morning. Sir Mar, tama no? Bukas yung simula nung inyo pong tigil pasada. Hanggang kailan po ito? 3 araw ito tatagal. Buong Pilipinas po ito nationwide? Opo, Ma'am DJ Chacha, hanggang Friday po ito. Nationwide po. Oo. At sir, gaano po kadami yung inaasahan natin na sasama po dito sa inyong tigil pasada? Nung nakaraang linggo pa po kasi kami nagkausap-usap, marami po itong makakasama natin. Siguro po halos lahat po ng jeepney, kung meron mang hindi sasama, baka mga ilang grupo lamang po ito. Pero mas marami po yung sasama dahil nung nakaraang Wednesday po na nagpa-presscon kami, halos lahat po ng mga transport leader kasama po namin. Sir, syempre, ang maaaberya na naman dito are the commuters. Hindi na po ba ito pwede mapag-usapan? Talagang tuloy na po itong tigil pasada ng 3 araw? Alam niyo po, nakakatuwa din yung mga ganun po na may naaaberya pero hindi po nila nakikita yung perwisyo din po sa amin na kawalang aksyon ng ating gobyerno. Nakasama din po sana namin sila na nananawagan para dito sa pag-rollback po ng presyo ng petrolyo. Maayos na pag-rollback, hindi po yung hinuhulaan lang. Wala naman po tayong komunikasyon ngayon sa gobyerno para mapag-usapan itong mga problema na ito. Matagal na tayo nananawagan, partikular po sa DOE, pero hindi naman po tayo pinapakinggan o pinapansin. Sir, last nakausap po namin kayo ni Maricel, wala pa rin po kayong ugnayan sa DOTR or sa LTFRB ukol po dun sa mga hiling ninyo? Sa DOTR po, wala po talaga. Wala po kaming napag-uusapan kahit po dito sa service contracting kung makakasama rin po ba kami at anong mga ruta po ang po pwede na maisasama doon sa sinasabi nila na 700 o 800 po na mga ruta na isasama po sa service contracting. Hindi po kami kasama. Mar, again, ano ang mga demands ninyo ngayon? Pakiulit nga please. Sir Ted, maalala natin nung nagkaroon ng pagdinig ang sabi sa Senado ay taong bayan ang namuhunan dito sa produktong petrolyo simula pa noong pumutok yung giyera sa gitnang silangan na kung saan ay nagtaas na sila kahit na stock pa ang binibenta sa atin. Ibig sabihin, nasingil na sa atin yung ipambibili pa lang. So kung dumating na ito, Sir Ted, dapat i-roll back na doon sa dating presyo yung petrolyo kasi nakuha na sa atin yung pinambili po nila, yung dagdag na pambili po nila. So, una po yun, okay. Sir Ted. Okay. Ngayon, yung pag-suspend, sige po, Sir Ted. Go ahead, sige. Yung pag-suspend po dun sa excise tax, nakakalungkot po na ang tinanggalan ng o binawasan ng excise tax yung LPG po at saka yung kerosene na alam naman natin ilan na lang po ang gumagamit ng kerosene, hindi naman po ito ikinakarga natin na pampasada kasi crudo po ang dapat po na tinanggalan ng excise tax. Alam niyo ho, hindi ho natin alam kung alam niyo sa masakit na isipin, panggagago po ito ng gobyerno. Isipin mo, ang pinapanawagan natin na matanggalan, malinaw naman po sa kanila na ang mataas ang presyo na mas mataas yung demand, mas maraming gumagamit yung diesel po at yung gasolina. Pero ang tinanggalan po yung LPG na 3 beses o 1 beses sa 1 buwan ka magpalit, depende doon sa gamit. Alam niyo po yun, nakakasama ng loob na pinapaikot tayo, na ginagago tayo at manhid doon sa dinaranas ng mga mahihirap nating kababayan, partikular po sa mga Duterte. Okay, sige. So that's duly noted Ang inyo pong sinasabi nga itong excise tax na bakit ayaw pang ipatupad sa diesel at sa gasolina, doon sa rollback na hinihingi ninyo, parang sa pagbabasa ko ng balita, parang hindi yata makatotohanan yun. Mark, kasi gusto nyong bumalik sa dating presyo. Kung hindi man ganun yung presyo na talagang ibabalik, Sir Ted, ano po ba dapat ang kailangang i-rollback nila at magkano doon sa mga katotohanan dapat na kung saan nga po ay naibayad na, nakapagbayad na tayo, nasingil na sa atin nung stock pa lamang po ang ginagamit nila. So magkano po dapat at sino po dapat ang magkwenta nito? Kung hindi po kami, kung mali po ang kwentada namin, sino po dapat? Okay. Di po ba? At ano dapat ang ilabas nila na totoong rollback?
Sige, Sir Ted. sige. Dito naman sa punto ng service contracting, yung isang grupo na kapanayan namin Opo. kanina, meron silang concern doon sa GPS, no? Na hindi nga daw nila Opo. kakayanin, tsaka meron pang monthly. Kayo, ano ang inyong panawagan dito? Unang-una, hindi po kami kasama doon sa service contracting. Walang mga ruta po na nakuha sa amin at wala pa rin sinasabi sa amin kung ano-anong mga ruta ito. Pagdating po sa GPS, Sir Ted, dati po umaabot yan ng 6,000 hanggang 6,500 ang isang piraso. Ang pagkakabit, nauna pang kumita yung GPS provider. Hindi ko po alam kung bakit ganon. Napakamura lang po niyan kung tutuusin. Iba pa yung sinasabi po na rerentahan pa po namin ito o may monthly pa na maintenance po yung GPS. Isipin mo ho, naslip na tayo ng crisis. Nauna pang kumita yung mga GPS provider. Kung 50,000 units po yan, doon sa presyo po na sinasabi natin, tiba-tiba po, paldo po yung GPS provider na kausap po sila. Hindi po namin yan kausap. Sa inyo bang hanay, walang kalahok sa programang ito? Wala po, Sir Ted. Wala po at hindi din po kami nasabihan. Hindi din po kami pinagsasubmit ng mga ruta, ng mga listahan, ng plaka, plate number, o miyembro namin na pwedeng makalahok dito. At hindi ko po alam kung meron na silang na-identify po na ruta sa ngayon. May sinasabi sila na 823 routes nationwide at 545 routes daw ito naman dito daw sa Metro Manila. Ang masaklap pa po nito, Sir Ted, kung i-roll out na yan, kung may kasabay doon sa ruta na hindi maisasama, hindi na po din yun masasakyan. Kawawa din naman po. Out of almost 300,000 na PUJ pa lang, sabihin na natin kahit 200, 50,000 po ang target nila na maisama. Paano po yung mas malaking bilang na hindi po makakasama dito? Baka naman, Acting Secretary Banoy, may maisip ka, total abogado ka naman, na mas mapapakinabangan ng lahat ng driver na makakasama po dito sa budget po na ito, hindi yung iilan lang. Kasama pa doon sa 800,000 na yan, kung tutuusin po, 50,000, kung 3,000 po ang computation nila per day, 150 million ang babayaran nila doon sa 50,000 units. Pagkano po yung budget, 800 million, wala pa pong isang linggo, ubus na. Doon naman sa usapin nitong ayuda sa mga miyembro ninyo, so far naman nakatanggap kayo? May nakatanggap naman na po kahit papaano at may mga susunod pa raw po na payout. Pero po, doon pa lamang po sa ruta namin sa Nagtahan, Sir Ted, 60 po na driver, kahit isa po wala pong nakakuha doon sa isinabit naming listahan. Ganun po kalala yung pinaparating natin sa kanilang problema na hanggang ngayon hindi po naaaksyonan. Meron bang second batch daw na sinasabi ng DSWD? Baka naman hindi lang kayo nasama sa first batch. Kahit po doon sa second batch, pili pa rin, Sir Ted, ang sinasabi lang sa atin ay pumunta kami doon sa lugar. So kung mamaya wala na naman yung pangalan mo doon, nasayang ulit yung pagpunta namin doon sa pagpila, tapos wala din yung pangalan namin sa listahan. Kailangan maglabas po muna ng listahan doon sa mga isinabit namin. Sige. Kung bago po sana tayo papuntahin, ito na yung mga listahan na makakakuha para hindi po sayang sana yung oras at panahon na pwede pa pong makapaghanap buhay sa ibang trabaho itong ating mga kasamahan. Okay. Mar, kung kayo'y ito ba ay transport holiday as in hindi ba biyahe mga miyembro ninyo? Paano sila kakain? Paano ang pambili ng bigas? Sir Ted, siguro may ipon pa rin sila. Tinatanong ko rin yan sa kanila kung halimbawa ganito kahaba, problema na raw po nila yon kasi yung gobyerno nga hindi tayo iniintindi. At dito Sir Ted, makakasama namin pati yung mga consolidated entities kasi ilang sunod na kaming magkakausap na talagang lumapit sa atin para manduhan po itong strike po na ito. Sige. Salamat na marami, Mar, sa inyong paliwanag at kami tatawag sa DOTR din para ipaalam sa kanila
kung hindi pa nila alam, itong mga binabanggit ninyo na paulit-ulit na lamang ng mga issue, lalo na dito nga sa GPS na ito, na issue rin po ng ibang mga grupo nga kasi may puhunan ka na 6,000 kaagad eh. Wala, di ba? Opo. Yan, malaki-laking... Opo, isipin mo ho, dun sa hanay pa lamang po namin, kung 10 yung kukunin, 60,000 pesos na po ito. Oo nga. Oo, sabi ko baka... Paldo, yung GPS provider. Baka DICT... Hindi din namin alam kung namamanipula din yung system para mabawasan yung ruta o madagdagan po yung tinakbo po nung biyahe po namin. Sige. Salamat na marami, Mar, at good luck sa inyo. Salamat na marami. Thank you, Mar. Maraming salamat po. Mar Balbuena ng grupong Manibela. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.